Pinakwenta lahat ni Brad Eli sa akin ng utang natin, nasa 700,000 pa. Mga kapatid. Sa mga TV stations, bukod po yung utang natin kay Harada kasi 2 milyon ang utang natin dun. Yun, hindi na natin pinoproblema yun dahil hindi naman mahigpit maningil yun. Itong mga TV stations, lahat dito sa mga naputol na programa natin sa Spanish countries, pag tinotal mo utang natin, 700,000. Mga kapatid, alam nyo kung tutuusin, ang 700,000 maliit na halaga para sa North America. Bakit po? Ang dali kaya magkwenta. $500 average sa 2,000 tao, $1 million yun. Sobra pang pambayad yun. Bakit magdadalawang taon na hanggang ngayon hindi pa natin natatakpan ang utang natin? Bakit? Sabihin nyo, kasi generous tayo. Kasi tayo'y sagana kung magbigay. Siguro hindi po gano'n. Hindi pinakikita ng numbers Dahil kung yung ating naiaambag, tama talaga sa inaasahan ng Diyos, matagal nang bayad ang utang na yan. $700,000 na lang po Nanggaling tayo sa mahigit 1 milyon, mga kapatid. Nakikita niyo po ibig ko sabihin? Wala akong ina-attacking sino man sa inyo. Dahil hindi ko naman alam kung magkano itinutulong niyo at kung gaano itinutulong ninyo. Pero isang bagay ang natitiyak ko, may magagawa pa tayo dito sa North America na hindi pa natin dating ginagawa. And it's about time. Patunayan natin, ipakita sa Diyos yung talagang pananampalataya natin sa Kanya. Mga kapatid, kumilos po tayo para ang Panginoon naman ay malugod sa ating ginagawa. At masumpungan sa atin ng Panginoon ang hindi niya nakita sa Kanyang bayan sa nagdaan ang Israel. Naintindihan niyo po? Walang pagsidla! Ang kaligayahan! Oh my God! Wow! Kasi talagang big siya. Biruin mo, merong elevator yung loob ng bahay. Paano hindi yun? Mahirap paliwanag yun. Oo. Tapos hindi lang yun. Meron siyang indoor heated pool at yung tubig nun, hindi ordinaryong tubig, hydrogen water pa yata yung tubig ng swimming pool. VIP VIP. Oo. Tapos ang sabi niya merong merong playroom, merong nursery room, merong theater room, merong ilan ba yung office ng bahay na yon? 2 yung powder room nun, sa laki 2 yung powder room. Manliliit yung bahay ni si Small Laude. Naku, mangliliit yung bahay ni Small Laude doon sa mansyon, yung unang mansyon. Ngayon, sabi ni si Spining, yung asawa nung yumaong Brad Boy Di Malanta, Brad Eli, maliligtas pa po ba tayo niyan? Kasi hindi po ba masama po yung magtitipon ng kayamanan? Humagalpak ng malakas si Soriano. Bakit hindi naman tayo maliligtas? Hindi ba yung gusto ng Diyos makatikim tayo ng kaginhawaan? Parang ikaw, meron kang anak. Siyempre gagawin mo yung pinakamabuti, bibigay mo yung pinakamabuti para sa mga anak mo. Ganon din ang Diyos. So meron siyang palusot. Kaya ayun, kaya ako nabanggit yon dahil yung sinabi mo na quoted from sa sinabi ni Soriano, pagka ang puno ng reliyon ninyo ay nagpapayaman, sa demonyo yan. Tapos, dukang pantas na. Oo. Ano pala sa tiyaran sa akin, dukang pantas na. Wala naman sinabi atang dukang pantas habang buhay, duka na. Anong lokal ka? Sa LA. Los Angeles. Naku, ang daming nagsiter dyan. Sobrang daming nagsiter dyan. Kaya sana rin sila maging open mind na yung mga sabi nga din ni Kuya Del, yung mga yung mga hinala ninyo, legit lahat yun. Hindi ko na isa-isahin kasi nakamaba na. Yes. Legit lahat yun dahil hindi lang naman ako ang nakakaramdam nun. At nakakita nun, kundi yung mga iba rin. Kaya yan, bibigyan na lang ng clue. Sabi ng sugo doon, pagka yung pasto nagpapayaman, sa demonyo yun. Siya may sabi nun, yung lumang video. Tingnan nyo ngayon mga nangyayari sa
maano muna kita, masabat kita doon sa sinabi mo. Meron ka kasing punto na sinabi na quoted sa sinabi ni Eli Soriano na pagka ang puno ng reliyon ninyo ay nagpapayaman, hindi sugunod yun. Sa demonyo Hindi yun. sugo. Oo. Noong nagawa yung unang mansyon sa Brazil, yung tinatawag naming White House, ay hindi pala White House, Big House. Kasi talagang big siya. Biruin mo, merong elevator yung loob ng bahay. Paano hindi yun? Mahirap paliwanag yun. Oo. Tapos hindi lang yun. Meron siyang indoor heated pool at yung tubig nun, hindi ordinaryong tubig, hydrogen water pa yata yung tubig ng swimming pool. VIP ha, VIP. Oo. Tapos ang sabi niya merong merong playroom, merong nursery room, merong theater room, merong ilan ba yung office ng bahay na yon? Dalawa yung powder room nun, sa laki ha. Dalawa yung powder room. Manliliit yung bahay ni si Small Laude. Naku, mangliliit yung bahay ni Small Laude doon sa mansyon, yung unang mansyon. Ngayon, sabi ni Sis Pining, yung asawa nung yumaong Bradboy Di Malanta, Bradeli, maliligtas pa po ba tayo niyan? Kasi hindi po ba masama po yung magtitipon ng kayamanan. Humagalpak ng malakas si Soriano. Bakit hindi naman tayo maliligtas? Hindi ba yung gusto ng Diyos makatikim tayo ng kaginhawaan? Parang ikaw, meron kang anak. Siyempre gagawin mo yung pinakamabuti, bibigay mo yung pinakamabuti para sa mga anak mo. Ganon din ang Diyos. So meron siyang palusot. Lahat naman meron siyang palusot Kaya ayun, kaya ako nabanggit yon dahil yung sinabi mo na quoted from sa sinabi ni Soriano, pagka ang puno ng reliyon ninyo ay nagpapayaman, sa demonyo yan. Tapos, Dukang Pantas daw. Oo. Anong palusot niya ron sa akin? Dukang Pantas daw. Wala Yun. naman sinabi atang Dukang Pantas habang buhay, duka na. Marami silang palusot actually. And iko-correct lang kita ha. Doon sa sinabi mo kanina, meron ka kasi sinabi kanina, ikaw yung malapit sa royal family. Siguro for now, meron ng mga nagpaparamdam dyan. Si Johan Wayne. Yan. At Wow. Magsilabasan na kayo. At yung Johan Wayne na yon, merong mga documents yon. Hindi yun. Meron sa pakikinabangan natin lahat ng mga Yes. mag-exit at exiter. Yes. Merong mga documents yon. Tinanong ko nga sa kanya, Tol, merong nagtatanong sa akin. Kapatid, merong nagtatanong sa akin. Mare, merong nagtatanong sa akin. Sabi ko, yan. Para malito sila kung ano bang identity nitong ano bang gender nitong si Johan Wayne. Iba-iba yung ginamit ko Merong Tol, merong kapatid, merong Mare. O yan. Para wag silang mabigyan ng hint kung ano bang gender nitong nitong si Johan Wayne. Sabi ko sa kanya, kapatid, merong nagtatanong sa akin. Totoo ba yung regarding kay ano ba yun? Yung hapon yung pangalan Yung binabayaran daw na na mga istasyon. Nakalimutan ko yung pangalan. Paki-comment na lang po mga kapatid. Tapos sabi ko, tinanong ko sa kanya, kami yung nagre-release ng pera. Sa mga resibo, wala kaming nababasang ganyan. Yan. So, sige. Sasabihin ko yan kasi wala akong masagot sa sa kapatid Mahirap namang sumagot ng mali yung isasagot mo. Ayun, si Mr. Harada. Hindi pala si Mr. Harada. Si Mr. Nahada at hinahada. Pinakwenta lahat ni Brad Eli sa akin ng utang natin. Nasa 700,000 pa. Mga kapatid. Sa mga TV stations, bukod po yung utang natin kay Harada kasi dalawang ng utang natin. Ayun nga, mali. Ang iglesia dapat pala talaga, kung talagang totoo, straight, laging tama. Dahil yung mga apostol, wala naman sinabi si Pablo, ang aming iniaral. Dating tama. Ngayon, bigla kaming pumambyo, namamali sa diwa.
Magpapalusot ng ganun. Eh, sinabi nila ang aming iniaral ay hindi sa kamalian. Kamalian. Ni sa Oo, diretso sila pagdaraya. straight eh. Yes. Hindi sila nagkumakambyo. Yes. Di pa bago-bago. Kaya lang, Oo. ang laging palusot ni Soriano, silang nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Oo, ayun yung alas Tuloy niya. mo, brother. Bagong ani pa lang ako, naririnig ko na yun hanggang mamatay siya. Oo, laging may, Sabi niya. laging may pagbabago, di ba? Yes. Correction. Yes. Tapos yun sa Jeremias, ba yun yung, 30-19. oo, yung puno at prinsipe. Yung pala babasahin mo pala yun, yung puno pala si Jesus Christ, siya rin yung prinsipe, di ba? Yes. Hindi yun tao. Sa Yes. Israel, wala yun. Hindi yun Pilipino. Yes. Israel talagang doon. Si Lord Jesus Christ ang tinutukoy doon. Kaya lang, masyado tayo kasing naging magaling kasi, well, hindi natin maitatanggi Oo, yeah. yung katotohanan na magaling talaga siya magsalita. And doon tayo kuha. Actually, Brad Matthew, yung Yes. ko kanina, bago ka umakyat, merong kapatid na taga-Australia, mayaman to. Anong story niya? Sige. Ngayon, siya sa akin, actually siya yung nag-schedule. Pwede po ba kayong ganitong araw? Kaya tumawag siya kanina, kaya na-late ako kanina sa work. Tapos, ang una niyang kaagad na tanong, brother, tapatin mo ako, sabi niya ganyan. Totoo ba yung si Bradley, ganito, ganyan? Sabi ko, masakit man pong tanggapin, pero kailangan po nating tanggapin yung katotohanan. Sabi niyo po sa akin, tapatin ko kayo. Ayan, tinatapat ko po kayo. Kasi sinabi Ano naman po yung narinig niyo sa akin sa video, yun din po yung sasabihin ko sa inyo off-cam. Walang- yung aming nakita at narinig, sabi ko. Yes. Ika ka. Walang pagbabalat kayo. Sabi kong ganyan. Kaya lang ganito po. Alam niyo po ba, there are so many information that I am trying to hold back kasi very much disturbing. Oo. Rated R ba yan? Sobrang rated R. Sobrang rated R. Actually, kung hindi lang in-expose ni Uncle Philip, yung yumaong Uncle Philip, rason, na ni Daniel rason, yung fluidity, yung gender fluidity ni Soriano, wala naman akong sasabihin eh. Kaya nga, tinitiis ko yung binabati ko sa akin eh, na, si Badong, yan, probes yan, dilulo pa rin yan. Sabi ko, hintayin nyo lang, kasi hindi ko po pwede na, brother, ang galing ng strategy mo, sabi niya ganyan. Alam mo, kung tinira mo agad si Bes, hindi mo na ako mapapakinig. Hindi na ako mapapakinig sa'yo. Sabi ganyan. Well, alam niyo po, sabi ko, kung talagang meron kang malasakit sa kapatid, hindi mo po pwedeng biglain ng kapatid. Kagaya, halimbawa, meron kang baby, mahal mo yung baby mo, pakakainin mo ba kaagad ng isang tipak karne? Hindi. Hindi, gatas muna. Ngayon, pagka okay na siya, gagawa ka ngayon ng mga pagkain na makakain. Kaya ng mash na prutas at gulay. 'Di ba? Gradual kasi yung and pati yung pagbibigay ng information gradual. Nag-aral po tayo lahat. Brad Matthew, nag-aral ka kaya ka nga napunta ng Aremica eh. 'Di ba? Nag-aral tayo, hindi ka agad physics ang itinuro sa eskwelahan. Tinuro muna paano tayo mag-ABCD. Tama. Nagtanong nga ako dito sa mga katrabaho ko, paano yung ABCD sa inyo? Abasa sada. Tawa ako ng tawa. Pakiulit mo nga, sabi kong ganyan. Marami kasi silang, yung alphabet nila, kung di ako nagkakamali, mahigit 30. Yun. Pero iba pala dyan. Kaya sobrang dami nung kaya nakakalito. Bakit ko sinasabi ito? Kasi,
wala naman tayong particularly me, I am speaking of myself, at saka yung mga kakilala kong mga nag-e-expose, kagaya niyan, si Brad Ace, na nakita ko nandyan. Mayaman ito si Brad Ace, walang interest yan na magpayaman dahil sa pag-e-expose. Ito, may comment ako kay Brad Ace. Tingnan mo si Brad Ace. Kumbaga, siya alam ko loyal siya sa mga royal fam. Pero tingin mo, binitawan niya yun dahil doon siya nag-align sa kanyang loyalty. Doon sa may Panginoon, sa Diyos talaga. Yun. Pag may nakita siyang mali, talaga pinanindigan niya yun. Hindi dahil sa, fanatics siya, ganun. Sana yung mga ibang kapatid, bitawan nila yung pagka-fanatics. Dumiretso sila sa kung anong katwiran lang talaga na sinasabi sa Biblia. Kasi doon lang naman tayo na-attach sa Biblia. Hindi doon sa pagiging fans natin, o di ka, sa tao. Hindi doon doon sa libro mismo, sa Biblia. Merong kasabihan nakalimutan ko lang yung buo. Pero kung alam niyo yung kasabihan, my loyalty to my country and when my loyalty to my, parang something like that. Ganon yung yung ibig mong ipunto kay Brad Ace, di ba? Oo, Loyal siya bilib dun ako sa ano niya. Oo, sa royal family, pero nag-end yung loyalty niya sa royal family, especially kay Daniel Rason. Paano hindi magiging loyal kay Daniel Rason yan? Miyembro ng MMC yan. Oo. Ito, may din pala siya talaga yung position. Oo, miyembro siya ng, siya. tapos, bukod sa miyembro siya ng MMC, alam mo ba kung sino ang nagturo nung nag-aaral ng pagkamanggagawa si Noli Sabalya, tsaka si Marvin Go? Sino nagturo? Ayan. Siya nagturo. Siya pala, hindi ko alam yung nagturo. Siya pala. No, tahimik lang ha. Ito, napaka-humble. Hindi niya binobroadcast yun. Kasi sabi nga, malalaman mo, kapag ka ang lata walang laman, maingay. Walang substance kasi yung yung taong maingay. Kaya tingnan mo si Daniel Rason. Biruin mo, mangangaral ka ng Diyos. Kung ano-anong pinagsasabi mo, ayan, balita ko, nagwala na naman daw kanina, naulol na naman daw kanina sa pasalamat si Daniel Rason. Ipakita niya yung yung video na yun, yung part na yun, para Oo. Maraming mapindaba. Kaya nga, hindi naka ko lang hintay ko lang mag-feed yung mga kasama ng video at ipapakalat natin yon. Kasi, Brad Matthew, pagka ang isang taong narcissist ay kinanti mo yung kanyang ego, magwawala yan. Tsaka may ako dyan nababalitaan din ako na yung mga kapatid dyan, puyat dahil ang masasabi ko, sila kasi kaya nila nagagawin dahil wala silang talaga yung oras nila. Kaya yung mga kapatid na nagtatrabaho, kawawa kayo physically, mentally dahil puyat kayo tapos mapasok kayo sa trabaho. Yes. So, ayun nga, sila pabor sa kanila dahil oras nila Ayan. Isa-shoutout pala natin, Brad Matthew, yung mga kapatid sa Chinatown. Sige. Sa lahat ng mga kapatid sa lokal ng Chinatown. Pag sinabi mong Chinatown, yan, mga mayayamang mga kapatid at hindi basta-basta mayaman. Talagang Chinese business. Oo. Ngayon, ang daming mga exiter na mga kapatid, na mga Filipino-Chinese. Kanina, meron akong kapatid na nakausap. Sabi nung kapatid na nag-inform sa akin, alam mo ba, Brad Badong, kung sino yung kausap mo kanina? Mayaman yon at hindi bariyang tinutulong nun. Hindi basta-basta. Kaya lang, nung kausap ko yung kapatid, malungkot siya. Malungkot yung kapatid. Sabi niya, Brad Badong, alam mo, sabi niya ganyan. Sa totoo lang, nalulungkot ako at hindi ako makapaniwala na nagawa ni Brother Eli yun kasi mahal ko si Brother Eli. Sabi niya ganyan, sa palagay niyo po ba, kayo lang po ba ang mahal si Brother Eli? Mahal ko rin po si Brother Eli. Kaya lang,
palagay niyo po ba si Haring Solomon, sabi ko, hindi po ba mahal ng Diyos si Haring Solomon? Mahal din. Mahal Hindi siya. ba mahal ng Diyos si Haring David? Pero nung nakagawa sila ng pagkakamali, hindi pala nakagawa. Nung gumawa sila ng pagkakamali, iba kasi yung nakagawa at saka gumawa. Oo. Iba yung naglasing sa nakapaglasing. Nung gumawa sila ng kasalanan, itinakwil sila ng Diyos. Ngayon, kung akong tatanungin mo, meron bang pag-asa? Meron bang pag-asa sa kaligtasan si Brother Eli? It's not for me to answer that question. Kasi, ako din naman kagaya ni San Pablo. Hindi niya, sabi niya, hindi ko sinasabing ako'y inaaring ganap na. Oo. Ngayon, kailan Oo. ang masasabi lang natin, habang may buhay na binibigay ang Diyos, kagaya nung nakasulat sa Panagoy, ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. So, every time na magigising tayo, pagkatulog natin, from our sleep, meron tayong pag-asang ibinibigay ng Diyos na makapagbago, mabawi natin kung ano yung mga pagkakamaling nagagawa natin. Ngayon, kung ang tanong po ninyo, meron bang pag-asa sa kaligtasan? Si Brother Eli, bahala po ang Diyos doon. Ang Diyos kasi hustisya Magiging injustice naman ang Diyos pagka sinabi ng mga kapatid na naging boy toy ni Brother Eli, Panginoon, ginawa po akong parausan niya, no? Kaya nagsubo ka. Diba? Sa araw ng pag-uupang. Oo. Kaya bumulong ka. Alam niyo po ba, sabi ko, ang dami pong hindi ko po nilalabas. Kasi, to be honest, nung nagkumpisal sa akin yung mga kapatid na ito, mga ang ginamit ko, brother, ha? Mm-hmm. Mga, ibig sabihin, more Moral, than marami. one. Mm-hmm. More than one. No? More than two. At more than Grupo na ba yan? dami na, no? Ang dami na. Ngayon, nakakalungkot. Meron nga akong pinag-sharean Unang pinag-sharean ko diyan si Brad CJ. At saka yung mag-asawang worker na nung isa yun sa mga unang kumontak sa akin. Sabi niya, ako to, sabi niya ganyan, nung kapatid na worker na babae. Pwede ba tayong mag-video call? Sabi ko, uy! Sabi ko ganyan. Alam mo, tagal ko nang hinahanap kita. Sabi ko ganyan. Yun, nung nag-confess sa akin, isa-isa yung mga kapatid, ang unang pinagsabihan ko, 3. Yung mag-asawang worker at saka si Brad CJ. Yung mag-asawang worker, hindi sila nakakain. Dahil very much disturbing. Biro mo palalaman mo yung exiter na sila, ha? Exiter na sila pero hindi nila lubos maisip, ha? Nagawa niya yun? Ano yan, baka may mga bata nakikinig. Hi sa inyo. Alam ko, naalis muna kayo dito. Well, hindi naman tayo magbabanggit ng hanggang doon lang naman ang sasabihin natin. Kaya, sabi ko, alam nyo, doon sa mga kapatid na kausap ko kanina, ipagpasa Diyos natin. Ngayon, ang tanong ng kapatid, saan po kami pupunta? Saan po tayo pupunta? Alam mo kapatid, ang napakaganda ng tanong mo. Saan tayo pupunta? Pumunta tayo kay Kristo. Sabi ni Kristo, hali kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. So, saan po tayo pupunta, kapatid? Mga kapatid, pumunta tayo kay Kristo. Bakit? Kasi wala ng Kristo ang samahan na yan.